na hindi si kapatid na Felix Manalo, kundi ang Papa sa Roma. Ito po yan, mga kapatid o mga kaibigan. Ito po. Yan po ang mababasa ninyo sa Revelation 13:18. Pinatunayan ko po yan na ang 666 po ay ang Papa sa Roma. Yan po'y natupad sa kanyang titulo, sa titulo ng Santo Papa sa Roma, na nakasulat sa Corona Vicarius Filii. Vicarius Filii. Yan po ang katuparan. 666. Buong mundo, kung kayo'y nanood ng aking sagot sa paratang nitong mga Catholic defenders, sana po itakwil natin itong Iglesia Katolika Apostolika Romana, itong mga palatuntunan ng punto por puntos, itong no the truth ni Atty. Llamas na magkakasama po sila. Sila po ang nag-aakusa na ang kapatid na Felix Manalo ay 666, ang katuparan ng Antikristo. Yan po ay napatunayan ko. Yan po ay ang Papa sa Roma. Paano ko pinatunayan yan? Ito po ay inuulit ko na lang para naman yung hindi nakapanood, yung di nakapanood noon, ay hanapin po ninyo ang video kong yan. 4 po ang video yan. Part 1, Part 2, Part 3, Part 4. Buong puso ko pong, buong linaw ko pong inihayag yan. Ang Papa po sa Roma. Ito po yon. Ang hinahantay ko pong sagot, ayan po. Diyan po makikita ninyo, hindi lang 666. Hindi lang 666 ang palatandaan ng Antikristo. Pinatunayan ko po sa kanila yon. Ang 666 ay isang hari. Hari. Yan po ang Papa sa Roma. Hari na may 2 sungay. 2 po ang kapangyarihan ng Papa. Head of the state and head of the church. 2 kapangyarihan. At ang nakakarimarim pa po niyan, pinatunayan ko, ang sinasabi dito na ang 666 ay nagpapatay. Ang hindi kumilala dyan sa 666 na yan, sa Papa sa Roma, pinapapatay. Yan po'y pinatunayan ko at yan po'y itutuloy natin ngayon. Alam po ninyo, mga kaibigan, kung ito po ay hindi masagot, sapagkat hinahamon ko po sila na patunayan nila na mali ako. Patunayan nila na ang palatandaang ito ay hindi natupad sa Papa sa Roma. Ito pong matibay na katunayan na hindi si kapatid na Felix Manalo. Pag sinabi mong si kapatid na Felix 666, para mo nang sinabi ang buong Iglesia ni Cristo ang Antikristo. Para mo nang sinabing mga gago kami, mga naloko kami. Hindi ko po mapapayagan yon na ako'y naloko. Ang dahilan po bakit ako umalis sa Katoliko, yan po ang mga dahilan. Yan po ang mga dahilan. Ang 666 po ay ang Papa sa Roma. Hanggang ngayon po, mag-iisang linggo na. Wala kayong maisagot. Sa mga katuwid, pagka ito patuloy kong pinatunayan sa inyo ngayon at wala kayong nasagot, lahat ng akusasyon ninyo sa Iglesia ni Cristo, that is moot in academic. Moot in academic, sa legal term. Hindi na kailangan yan. Wala nang kwenta yan. Sabi nga ng Webster, ang moot cases
considered as a fiction. Most cases is a cases that has been resolved. Tapos na yan. Kaya ang dapat nyong gawin, tumigil na kayo, isara nyo na yan. Yang punto por puntos. Isara nyo na yan, palatuntunan nyo, Attorney Marsuel, Liason, ang know the truth. Hindi totoong alam nyo katotohanan. Ang alam nyo kasinungalingan. Ang magakusa sa Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo po hindi naninira. Hindi kami bumabatikos. Kung yan man po'y para nyong nakikitang bumabatikos sapagkat hindi po masama na kayo'y akayin namin sa tama. Paano kayo maakay namin sa tama kung hindi namin sasabihin ang mali? Ang pagpuna po ng mali at pag-akay sa tao sa tama, patakaran po ng Diyos yan. Yan po ang talagang espiritu ng Iglesia ni Cristo. Pumupuna ng mali para malaman mo ang tama. Sinasabi namin ang mali, sinasabi rin namin sa inyo tama. Hindi kami katulad ninyo na puro kayo pagpaparatang na mali kami pero hindi nyo masabi tama. Ngayon, buong mundo po ang nakakasaksi sa atin. Isinisigaw ko po ito. Ang buong mundo ang judge natin. Isip-isipin ninyo, iparatang nyo kay kapatid na Felix Manalo na siya ang 666. Ako po, ang alam ko, hindi siya eh. Kaya nga po ako umalis sa Katoliko eh. Ang alam ko, Papa sa Roma at yan ang nga pinatunayan ko. Kaya sagutin po ninyo yan. Sagutin po ninyo yan. Sinabi ko sa inyo, ang buong chapter ng 13 chapter, ang buong chapter ng chapter 13 ng Revelation, yan po ang pinaka, ibig sabihin, descriptive ng 666, ang mga ginawa ng taong Antikristo na may tatak 666. Yan po mababasa nyo ang buong 13. At yan po'y pinatunayan ko sa inyo. Na lahat ng mababasa dyan ay natupad po sa Papa sa Roma. Lalong-lalo na po yung pagpatay, yung pagiging kriminal. Ano pong katunayan? Ito po babasa po ako sa inyong muli tungkol po doon sa, para po sigurado, tungkol po doon sa pagpatay. Anong katunayan? Ulitin ko po sapagkat kaya nga po kailangan pong sagutin ko yan eh. Bakit? Napakasama po ng Antikristo. Kriminal ang relihiyon na yan. Pagkatapos ipaparatang mo kay kapatid na Felix, lumalabas kami po yon. Lumalabas kami yung tanga. So lumalabas na kami ang pinag-aharian ng Satanas, ng Diablo. Pero kaya pinatunayan ko po yan, kabaliktaran. Kayo po yun, ang Papa sa Roma. Isa po sa palatandaan ng Antikristo na mabasa mo sa chapter 13, pinapapatay ang hindi sumasamba sa kanya. Anong katunayan? Na ang Papa nga, ang Iglesia Katolika ay siyang katuparan ng Antichrist na mamamatay tao. Ito po, sa aklat po ng ang mga lihim at hiwaga ng simbahang Katoliko, ang labanan ng mga anak pawis at ng matataas na pinuno ng simbahan ni Jacinto Manahan, Maynila, copyright 1958 by Conrado Manahan. Ito po ang nakasulat sa aklat. Sang-ayon po sa paina po 15-16. Sang-ayon sa mahalagang aklat na sinulat ni Mr. Mr. F. Sales na pinamagatang Roman Catholicism Investigated and Exposed. Ang aklat po, ang pangalan is Roman Catholicism Investigated and Exposed. Page 16 ay sinasabi po ang ganito, mayroong mahigit pang 50 milyon sa pamilya ng sangkatauhan ng kabuuan ng naipapatay ng simbahang Katoliko ng mga Romanista
sa daigdig. At ang mga dugo ng mga bayani at mga martir na ito na inyong naipapapatay ay makapupuno sa isang malaking hukay sa lupa na 10 talampakan ng lalim, 10 feet deep, 10 talampakan ng luwag, 10 feet wide, at 20 milya ang haba, 20 miles long. Nung una po, nabanggit ko yan, 10 miles lang. Kulang pa pala yun. Kulang pa pala yun. Biro mo, 20 miles long, 10 feet deep, 10 feet wide, 20 miles long. Hindi raw magkakasya ang dugo na ipinapatay ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yan po'y sa pangunguna ng 666 ang Santo Papa sa Roma. Biro nyo yan, isip-isipin nyo yan. Akalain mo na ipaparatang mo yan kay kapatid na Felix Manalo? Ipaparatang mo sa amin yan? Ngayon po, pinatunayan kong hindi po si kapatid na Manal, hindi po ang Iglesia ni Cristo. Maliwanag po ang sabi. Ang nagpapatay ng relihiyon na talagang ilang milyon yun. Ito po. Ilang milyon yung pinapatay. Sangkatauhan, mahigit pang 50 milyon sa pamilya ng sangkatauhan. Mahigit na 50 milyon ang ipinapatay. Isip-isipin nyo yan. Kung hindi ko sasagutin yan, ang paratang na yan nitong mga defenders katoliko, nitong punto por puntos, nila Mr. Wendell Talibong, basta na lang ba iwawalang bahala namin yan? Hindi po pwede yun. Kaya dahil po sa pag-expose, sa pagparatang mo sa amin, ayan, nalantad tuloy ang katotohanan. Kaya Mr. Talibong, mag-iisang linggo na, mga defender katoliko, wala po kayong sagot pa dyan. Kaya ngayon itutuloy ko yan. Pag hindi nyo nasagot ang mga patotoo ko, ang sagot ko dun sa paratang ninyo, ang pinakamabuting gawin nyo, isaran nyo na ang programa nyo sa YouTube. Yang Know the Truth, isara mo na yan, Atty. Llamas. Yang punto por puntos ninyo Darwin, isa kang pare na sinungaling, nagrurunungan, pero mangmang, ikaw Wendell Talibong, pasensya ka na kung sinasabi kong ganon sapagkat kayo po ang unang nagbaparatang sa amin yan. Kaya sagutin nyo po yon. Ngayon, karagdagang po yan na ito po ulit. Anong katunayan ng pagpatay po ay pinangungunahan ng Papa sa Roma? Ano po? Ano pong katunayan? Ito po. Dito po sa aklat ng History of Western Europe. Ayan. Kailangan po may ebidensya. At ito po ay pwede nyo pong tingnan sa online, sa YouTube, o sa Google. History of Western Europe, Volume 1, by James Harvey Robinson, Gene and Company, Boston, New York, Chicago, London, Atlanta, Dallas, Columbus, San Francisco, copyright 1902, 1903, 1904, the Athenaeum Press, Gene and Company, Proprietors, Boston, USA. Sa Google po, pwede nyo po yan siyasatin. History of Western Europe, Volume 1. Tandaan po nyo yan. Ito po ang katunayan na ang katuparan po ng pagpatay pa. Patutunayan po yan hindi lamang ng Biblia,
kundi maging ng history ng pinakakriminal na mamamatay tao na siyang 666 ay ang Santo Papa sa Roma, na siya ang nanguna niyan. Ito po, pakinggan ninyo. Hindi ko na po babasahin sa English para hindi na tayo masyadong humaba. Ito man pong paghahayag ko ngayon, kung abutin man itong pinakamahaba, paparti-partihin po natin to. Ito po, ang nakasulat po dito sa History of Western Europe. Ang page po is 201 to 202. Sa Tagalog na po, ito na po. Ang tumangging matapat sa iglesia o ang mag-aalinlangan sa kapangyarihan o mga aral nito ay ipinalalagay na kataksilan laban sa Diyos at pinarurusahan ng kamatayan. See? Ang iglesia pong binabanggit yan ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Hindi umaasa ang Iglesia Katolika ng Edad Media sa ikatataguyod nito tulad ng pangkaraniwan ngayon sa mga iglesia. Sa kusang loob na pag-aabuloy ng mga kaanib nito, tinamasa nito bilang karagdagan sa kinikita mula sa kanyang malalawak na lupain at sa maraming mga upa. Ang kinikita mula sa karaniwang buwes, ang 10% bahagi ng kita. Ang mga nasakop ng batas ay napipilitang magbayad nito, tulad din naman nating kailangan ngayong magbayad ng mga buwis na itinatakda ng pamahalaan. Maliwanag bukod dito na ang Iglesia Katolika ng Edad Media ay hindi lamang isang katawang pangrelihiyon tulad ng mga iglesia ngayon. Nagkaroon din ito ng kanyang mga bilangguan nang maaring parusahan dito ang mga makasalanan ng habang buhay na pagkabilanggo. Ang Iglesia Katolika ng Edad Media, kung gayon, ay maaring tumpak na tawaging isang monarkya. Bihasyang pinamamahalaan ng isang tao, ng isang hari o reyna. Sa kanyang pamamahala, ang Papa ang pinakamakapangyarihan at pinakaulo nito at nalubos sa katauhan niya ang buong espiritual at panlupang kapangyarihan nito. Biro mo, maging sa history, pinatutunayan yung pahayag ko sa Apokalipsis na ang Papa may 2 sungay, ang hayop na tinawag sa hula. May 2 sungay, maging sa history po, nakasulat din. At siya rin ang pinakaulo nito na lubos sa katauhan niya ang buong espiritual at panlupang kapangyarihan. 2, espiritual at panlupang kapangyarihan. Sipo, yan po'y pinatunayan ko na yan. Na ang Vatican isang maliit na syudad yan, pero yan ay may gobyernong sarili. May sariling pera yan. Ang Vatican City, sa parte ng Roma yan. At yan po'y may sariling pera. At ang pinaka-presidente po dyan, head of the state, ay ang Papa sa Roma. Bukod po sa siya'y Pangulo ng Panlupa, Pangulo din ng ulo din ng spiritual. Yan ng head of the church. 2 po ang sungay niya. At yan po ay nababasa din dito sa History of Western Europe. Biro mo, tupad na tupad po ang hula. Ang Papa talaga sa Roma. Yung pagpapatay, maliwanag po. Ngayon, ano pa po ang katunayan? Yang talagang mga pagpatay po ay talagang natupad po dyan sa Papa sa Roma. Ito po. Pakinggan po ninyo. Puro history po ito. Lalo pong patitibayin natin sa pamamagitan ng mga kasaysayan. Hindi lamang po ang aklat ng History of Western Europe ang may sabi niyan na talagang ang nagpapatay Roma. Ito po, How the Great Religions Began. Dito to po sa How the Great Religions Began by Joseph Gair, revised in enlarged edition, copyright 1956, published by the New American Library,
New York, and Toronto in New English Library Limited, London, printed in the United States of America. Pwede nyo pong i-search yan sa Google. How the Great Religions Began. I-search nyo po yan. Binasa ko na po kung sinong sumulat yan, kaya pwede nyo pong i-research yan. Ito po isa pang testigo, isa pang testimonial evidence na ang Papa nga sa Roma, ang Iglesia Katolika, ang siyang katuparan ng mga mamamatay tao sa Revelation 13:11 hanggang 18 na siyang ginamit nitong depensor Katolikong si Wendell Talibong na akala mo'y pare, hindi naman pala pare, ayaw tanggapin na siya'y pare, nandidiri bilang isang pare. Pagkatapos ganun na lang kung manira. Ngayon, ito pa po ang katunayan. Dito po sa aklat ng How the Great Religions Began. Pakinggan nyo po. Ito po ang nakasulat. Noong, ito po'y pahina 214, dito po sa aklat na ito. Noong mga ika-13 siglo, itinatag ng Iglesia Roma ang kilala sa kasaysayang ang Inkisisyon. Ang Inkisisyon ay isang bagong paraan ng pang-akit sa mga tao sa Kristyanismo. Kung mga lalaki o mga babae o mga bata ay tumangging tanggapin ang Kristyanismo, sila ay pinahihirapan hanggang sa sila ay mamatay. Maging ang mga unang Kristiyano bago ang panahon ni Constantino na mga pinahirapan at pinagpapatay at ipinakain sa mga leon sa Roma, na kilala natin bilang mga martir, ay hindi hihigit ang kaparusahang tinamo kaysa hindi mga Kristiyano. Noong panahon ng Inkisisyon, ang Inkisisyon ay tumagal ng mahigit sa 200 taon at libo-libong mga tao ang pinatay sa pamamagitan ng kautusan nito sa pinakamalupit na paraan. Ang mga tao ay buhay na sinusunog ng dahan-dahan o kaya sila ay dinurog sa pamagitan ng mabibigat na mga bagay o kaya sila ay pinagpira-piraso sa pamamagitan ng malupit na kasangkapan. Kaya po mga kaibigan, maging po ang kasaysayan ay pinatutunayan po na ang katuparan talaga ng Antikristo po na binabanggit sa Revelation chapter 13 ay ang Iglesia Katolika o ang Iglesia Katolika Apostolika Romana sa pangunguna pa ng Santo Papa sa Roma. Ngayon, ano pang matibay na katunayan po sa pamamagitan ng Biblia na yung mga binasa ko po ay nakasulat na yan sa panahon na si Juan ay nagsulat doon sa Patmos. Nakasulat po yan sa Revelation. Bukod po doon sa chapter 13, ay patuloy pong ipinakita sa kanya ng anghel mula sa langit kay Apostol Juan ang mga gagawin, ang ikakikilala ng mga Antikristo na may 666. Isa na po yun sa pagpatay. At yan po ang napakasakit na nangyari po na ginawa nitong 666. Kaya hindi po basta pwede na lang iparatang mo yan. Napakasama pong iparatang ang akusasyon nyo niyan kay kapatid na Felix. At yan po'y katunayan na hindi si kapatid na Felix Manalo. Hindi ang Iglesia ni Cristo ang Antikristo. Bakit? Kriminal po yan. At natupad po yan, ang pangunahin po niyan na nangunguna niyan ang Papa sa Roma. Binasa ko po sa inyo, imagine that. Isip-isipin nyo ang mga ginawang talagang karumal-dumal na krimen ang ginawa po ng Iglesia Katolika Apostolika Romana sa pangungulo po ng Papa sa Roma.
paratang po ba yan? Hindi, katotohanan po yan. Kaya nga po ang programa ko'y Balitang Katotohanan. Katotohanan po yan. Kaya yan po ang hinahantay ko na sagutin ninyo. O di kaya humingi kayo ng tawad sa buong mundo sa Iglesia ni Cristo na patawarin kayo sa akusasyon niyong kasinungalingan. Ito pa po ang katunayan. Mababasa ba sa Biblia yung talagang kalupitan ng Iglesia Katolika Apostolika Romana? Opo. At patunayan, ito po, dito po sa Revelation, doon din sa Apokalipsis, ang chapter po is 17 at ang verse po ay 6:6. Ito po. Verse po 6. Iyan po, ayan o. Tingnan nyo po yan, ayan. Ano pong nakasulat sa verse 6? Ayan po, pakinggan ninyo,